Magandang gabi po sa inyong lahat mga kamatyas. Katatapos lang ng kumukulupang naging laban nila Pragnananda ng India at world number 1 Magnus Carlsen dito sa finals tiebreaker games. Sa two standard games, hindi natibag ni Magnus si Prag. Dalawang tabla. Dito sa Rapid, nagkabigayan na. Sa mga nanood po ng buhos na suporta sa ating live streaming sa YouTube at Facebook, thank you so much. Maraming salamat. Two games ang i-analyze natin ngayon. Unahin natin sa game number 1 ang ginawa ni Prag. Nag-E4, E5 si Magnus, Knight F3, Knight C6 at pumasok sa Gyoko Piano. Nag-A4. Ayan, medyo may inuna si Prag na sequence. Dito kasi ang palagian, C3 at Castle. Pero ano, balak? Bakit A4 muna? Nag-D6, Castle, A5, tinapatan ang space. Baka mamaya kasi makatulak yan, kakain ng space sa queen side. Tinapatan. At nag-bishop E3, hinamon kagad ang bishop, tinanggap naman ni Magnus. At nag-castle, knight BD2, knight E7, knight H4, at yan ang bagong paanghang dito ni Prag. Sabi nila ang Indian daw, mahilig sa maanghang. Totoo po ba yon mga kamatyas? Kasi dito sa mga nagdaang laban, C3 ang palagi ang ginagawa. Ngayon pa lang naganap sa chess.com Masters Opening Database ang Knight H4. At nag-C6, concentrate lang si Magnus, may timing to play D5 at nag-Queen E1. D5, Bishop B3 lang. Okay? Itong Queen E1 mamaya pupunta yan sa G3. Yan ang nakikita kong plano. At nag-Queen D6, angat lang, Queen G3, Knight H5 inistorbo kagad. Queen G5 pumasok. G6 dinipensahan pero bad move daw ang tira ni Magnus according to Stockfish Computer Engine. Dapat daw ang tira ay balik na lang Knight F6. Yun nga lang, masakit talagang tanggapin. Diyan na galing yun, parang lumalabas, loss of tempo, may +1 move ang puti. Masakit sa human. Nag-G6, Knight F5. Mukhang pasugod at mukhang maangas ang dating ng tirang yan, di ba? Pero, brand X daw. Ang branded move ay Knight H F3. Para i-threat yung pawn. Tapos mag-F6 para may depensa na, atake pa sa queen, mag-Queen H4. Tapos mamaya mag-G4. Yan, ang nakikita ko ditong forma. Aatras yan, tapos parang pwedeng i-G5 eh. Para pag nawala kasing F6, lalambot ang E5. Pwede pang Rook F2, Rook A F1, battery. Daming planong maganda sa puti. Oo nga. Pero balik tayo, Knight F5 ang ginawa, Bishop takes F5, E takes F5, nag-King G7. Para makaiwas na rin sa nakaka-pressure din na Bishop na yan. Nag-King H1, ganun din naman si Prag. Prophylactic move lang din. At nag-Queen F6 hamon, tinanggap naman, takes, at nag-E4. Yun nga lang. Endgame na naman mga kamatyas. Kilabot si Magnus sa endgame. Kumapture, takes, at nag-Rook A D8, tempo threat sa knight, dinipensahan, nag-Rook D4. Threat sa pawn, Rook A F1, battery, at nag-Knight G8. Kasi, kung makikipagsabayan ng capture, takes, mayroong Rook takes F7, takes, Rook takes F7, King H6, hindi pwedeng capture ng knight, lagi tayo mag-iingat sa backrank, mamamatyas, magpapasingaw muna. Tapos magda-Knight F5, then Rook takes B7. Equal pero syempre nakakatakot sa side ng black, baka mamaya mapitas-pitas ang mga pawns na yan at makatawid ang pass pawn dyan. Kaya dito, ang ginawa muna ni Magnus nag-Knight G8. Depensa muna sa knight. At nag-C3, paalis na para mawala rin ang threat sa E4. Nag-Rook D7. Rook E2, tiyaga muna si Prag, extra support sa E4 pawn. Nag-Rook E7 at nag-Bishop C2. Ayan, sa live streaming natin mga kamatyas. Ito kasi tira ni Stockfish dyan Knight C4 para i-threat ang pawn sa E5. Tapos ang gagawin ng black, magtsatsaga muna Rook A8 para depensahan. Okay ang white, slightly better sa evaluation bar. 'Di ba? Kontrolado ng puti ang space eh. Yan. Pero ang ginawa,
Nag-bishop C2 na yung bishop, feeling ko ang ganda dyan sa diagonal na yan eh. Knight D7, para meron din namang lipat sa C5. Knight C4, tiniret na ang pawn at nagtyaga muna. Depensahan. G4, ayun. Bad move ang binigay na grado. Dapat daw ang tira ay Knight to D6, threat ang pawn. Tapos, ang binigay na continuation, Knight B6 para may depensa ang pawn. Tapos, Rook EF2, threat ang pawn. Magda Knight H6, didepensahan. At babalik uli ang bishop sa B3. O diba, parang lumabas. Sayang lang yung bishop C2 kung ibabalik lang din na may pakinabang pala yan dyan. Kapaki-pakinabang pala sa diagonal na yan. Pero, balik tayo. Nag-G4 ang ginawa eh. Kasi para nga namang pine-prevent yung F5, eh kahit walang G4, hindi nga naman makakapag F5 dahil ang dami-dami nakakontrol dyan. Buhos ang puti dyan eh. Nag-G4. Ang nakita ko dito dahilan, baka gustong mag-G5, pilayin yung knight na ipit sa G8. Hindi maka F6, hindi rin maka H6. Ayun, mag-G5. Nag-F6, na pressure naman si Magnus, Brand X. Dapat naman daw ang tira ay Knight GF6 on time, pakawalan na ang Knight. Para halimbawa, kung mag-G5, Knight H5. Oh, iba ang alpas niyan, magtatatakbo yan. Kisig na kisig yan, di ba? Parang parang may sakay na hinete yan. Ngayon, kung ang gagawin naman dito ay H3, didepensahan, may Knight C5 na pagkainam-inam ng mga yokababs ng black dyan. Okay? Pero, nag-F6 eh. Rook G2, Knight H6, G5. Ayan, para mabuksan at maatake ang G6. Knight F7, Rook G2, Rook E6 para may totally solid defense na. At nag-Rook D2, threat sa Knight. Rook F6, tinapatan ng tore, nakipagpalitan, at nag-B4. Takes, King F8, King G2, King E7, A5, at nag-Rook H8. Ayun na nga, ang malakas na silip ni Magnus dito. Akalain mo, pag King F8, King E7, yung palang tore ililipat doon, dyan mga ngalikot. Rook E2, Knight H5, good move. Sama ng buta sa F4. Nag-King G1, Knight F4, threat ang tore. Rook D2, nag-Rook H3. Ayan na nga. Pumasok na ng pumasok ang mga komplikasyon na paparating. Nag-A6. Dahil sa kapresuran sa time, 18 seconds na lang si Prague, 2 minutes and 49 seconds pa si Magnus, napatiran ng A6. Oh. Balagbag na pero blanderatious. Dapat daw, para makakapit-kapit pa, Bishop D1 ang tira. Yan ang pangkapit na tira dyan. Nakaganon po. Hindi bumibitaw kahit inuuga na. Halimbawa, siguro nape-pressure dito, baka matirahan ng Rook C3. Maaring yan ang nakikita sa pilantik ng mata ni Prague na may mga kalikot na ganyan. Pero magro-Rook C2, sakto lang din pala. Pag nag-Rook D3 kalikot, Rook D2, sakto ang gagawing sayaw ng tore. O di ba? Yun nga lang, may nakakailang talaga sa mata ng tao eh. Nag-A5, ang gusto ay palambutin yung C6, kinapture lang. Bishop A4, another bad move. Dapat daw tira Bishop D1 pa rin. Talagang gusto ni Stockfish Bishop D1 pero ang hirap unawain itong tirang to. Parang wala namang tatamaan eh. Ang hirap. Nag-Bishop A4, Rook C3, Brand X move. Dapat daw ang mabilis dito, Knight to G5. Merong kagad sundot sa F3. Masakit yan. Double ang threat, oh. O pero na-miss eh. Nag-Rook C3, Knight A5, another bad move, tineret ang pawn, Knight G5, ayan na ang paparating, at nag-Rook C2. Ayan ang matindi rito mga kamatsas. Sige po, pakiguess nyo po ang excellent move na inihataw dito ni Magnus. Sa mga nakapanood po, recall, pattern recognition, sa ngayon pa lang nakapanood, gawin nyo pong puzzle mga kamatsas. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Knight GH3 check. Perfect move. King F1, bakit naging perfect? Ito ang matindi. Rook A3, ang sakit. Threat ang bishop. May threatening Rook A1, mamamatsyas ang White King. Dahil wala siyang aangatan, lahat ay gwardyado ng mga yoka babs.
ang squares na yan. Tindi naman. Kumapture pero isang check lang after king f6 na parisay na dito si Prague. Nakabitin ang bishop eh. Mangyari para makatagal-tagal ang gagawin na lang rook c1 pero sisimplihan lang ng pitas. Lamang ng isang knight. Talo na rin talaga ang puti. Grabe yung nakita. Yun ang nakakabilib oh. Yung paglipat ng king doon, nakalain mo, nasilip pala ni Magnus yung idea na rook h8. Diyan siya lilipat ng kalikot. Kanina kasi ang concentration ng Torre nandyan eh. Lumipat sa h-file. Ow! Lakas! Sa game number 2, must win si Prague. Ito po ang naging facing. White si Magnus nag-e4, c5, Sicilian na pinanlaban. Kailangan na ng aggressive, gulo-gulo na, must win eh. Nag-alapin variation at knight f6 naman ang napili ni Prague. Dito kasi dalawa ang panlaban dyan eh. d5 o kaya knight f6, yan ang pinili. e5, knight d5, knight f3, knight c6, d4, bookline capture, bishop c4, bookline threat sa knight, knight b6, may counter threat, umatras, at nag d6 para hamunin ang e5, at kinapture, capture, castle, at nag bishop f5, develop lang. Dito kasi mga kamatyas, bakit hindi makakapture ang black dyan, magna knight takes c3 lang. Pabor yan sa puti. Kahit nasabihin pang lamang ng isang pawn ang black dyan, pero yung developments ng minor pieces ng puti, nako, ang bilis niyan. Mamaya pag naka-knight b5 yan, pressure yan. Tulog pa yung mga pyesa, ang dami pang gigisingin. Okay? So, mahaba ang pag-aaral dyan, pero garantisadong lalamang ang puti. Bishop f5 ang ginawa, knight takes d4, knight takes d4, c takes d4, at nag-e6. Bookline pa rin, knight c3, bishop e7, queen f3, tineret ang pawn, at nag-castle, d5. Yan nga lang ang malakas. Pagkakatanda ko dito sa stream natin, mga kamatyas, napatagal si Prague dito sa d5 na to eh. Hindi kasi makapalag yung ipon kasi syempre mabibitin ng bishop eh. Pag di naman kinibuyan, hindi pinansin, may bishop f4 namang paparating. Tapos mga push d6. Ay, grabe, ang lakas ng linya. Bishop g6, kinapture na, takes, at nag-queen e2. Dito lumabas ang bago namang panlasa sa opening na ito. Dahil sa mga nagdaang laban, queen g3 ang ginagawa dito para queen to queen. Bago itong queen e2. Nag-king h8, queen takes, takes. Number of pawns, lamang ng isang pawn dito si Magnus. Bishop c5 para ma-pressure, makakomplicate. Bishop e3, tinapatan lang. Takes, at tinapatan ng bishop, good move. Bumalik lang, nabawi nga, pero may simpleng salubong. Kinapture, at dito, hindi na po pinatira si Magnus. Pumayag na si Prague ng tabla. Siguro nagkatinginan, o kaya naghamon na si Prague ng tabla, kasi pag kinapture yan, talaga namang dry na dry eh. Wala naman talagang paano pipilitin ng black ito. Sobrang hirap. Symmetrical ang mga pawns, wala nang pilit. Congrats kay world number 1 Magnus Carlsen. Sa puso, sa pulso ng chess community sa buong mundo, siya pa rin naman ang world champion. Kahit kayo po mga kamatyas. 'Di ba? Naniniwala kayo siya talaga world number 1 eh. World champion na may tuturing eh. Wala nga lang sa kanya ang titulo kasi nakay Ding Li rin. Pero siya pa rin talaga ang pinakamalakas sa buong mundo. Si Prague, congratulations ng malaki. Sa edad na 18 years old, youngest na player na karating ng final sa World Cup. Napakagaling ng batang ito. Sabi nga nila ay future world champion din ito. In-interview si Magnus, yun nga, ito bang larong ito bang tournament na ito ay makaka-epekto sa kanya sa mga susunod niyang tournaments dahil nakuha na niya ang kaniyang inaasam-asam na World Cup champion. Ito ba'y magbibigay sa kanya ng motivation sa mga susunod niyang tournaments? O merong mga rumor na parang mag-retired na, iba na lang ang pipiliin niyang tournaments? Ang sabi ni Magnus, hindi. World Cup, definitely lalaruan niya uli yan. At yun nga lang, nasabi niya medyo ayaw niya ng long game talaga. Ang gusto niya ay talagang rapid at blitz. Mas nasisiyahan siya doon.
At isa pang tanong ni Peter Leco na very vital, no? Na may chance ba na maglaro si Magnus sa World Championship ulit kung babaguhin ang format ng World Championship? Sabi niya, ni Magnus, gusto niya ng more number of games. Pwede namang classical pero bawasan ng oras. 1 hour lang and ayun, depende na sa FIDE kung ano ang ilalagay na increment. Pero hindi naman daw ibig sabihin ni Magnus ay pinupuwersa niya ang FIDE or ma-pressure na palitan ng format para maglaro siya. Yun ay saga ng kanyang opinion lamang. Nanood ako sa interview niya after ng game In-interview ni Naroditsky at ni Peter Leco. Nagustuhan ko yung tanong ni Peter Leco kasi World Championship ang dami nakaabang dyan Sabi niya, gusto niyang baguhin yung format, more number of games at babaan ang time control. Pwede namang classical pero 1 hour lang, ganun lang. Tapos ang gusto niya, 2 games. Ayan, pwede niyo pong i-replay sa interview sa last part ng broadcast kanina ng Chess 24. 2 games per day, pagudan yun. Ayan, sa madaling sabi, hindi lang pala ang dahilan, ayaw niyang kalabanin si Nepo last time. Ayaw din niya ng format. Siguro hindi na aprubahan yung format na sinabi niya sa FIDE, nanamlay siya, ayoko na maglaro, parang ganun. Bahala kayo dyan. Pero may chance pa rin naman pala siyang bumalik parinig lang niya sa FIDE yun, hindi naman daw niya fino-force ang FIDE na ganun. Malay niyo, sundin ng FIDE, ganun ba? Sige, laro ka ulit. Malay nyo, mapag-usapan ng FIDE. Baguhin natin para maglaro to World number 1 to Malay lang, di ba? Okay mga kamatsas, maraming salamat po mula nung una. Sumubaybay kayo hanggang ngayon. Thank you so much. Maraming salamat po. At yung kina Caruana at Abasov, wala. Sabi nga nila, mukhang lumabas na daw ang natural ni Abasov. Nanalo po si Caruaning. Congrats kay Caruana. 3rd place. Sure ang slot niya for the FIDE candidates itong susunod. Ayan, si Abasov, pag hindi naglaro si Magnus, may chance din naman si Abasov na makapasok pa rin sa candidates. Pero kailangan pa rin natin ng official release ng FIDE para talaga masabing pasok talaga siya. Kasi 4th place siya ngayon 'Di ba? 2nd Prague, 3rd place si Caruana. Maraming salamat po mga kamatyas. Hanggang sa susunod nating mga live streaming, may darating na tournament ni Wesley August 30 to September 3, meron na namang tournament. Ayan, kung kakayanin ng time natin mag-live stream, stream ulit tayo mga kamatyas. Para po sa chess community, sa buong Pilipinas, sa mga kababayan natin, mag-improve kayo at para lagi tayong inspired and motivated maglaro ng chess. Maraming salamat po sa mga gustong mag-avail ng Kamatyas merchandise. Marami na pong t-shirt designs doon. Click nyo lang ang link na nasa comment section below para makapamili kayo. Bye-bye! Maraming salamat po.